Mga kapatid, tayo ay tinipon ng Diyos dahil sa Kanyang nag-uumapaw na pag-ibig. Nagkaroon pa tayo ng buhay dahil sa Kanyang biyaya. Kaya sa katahimikan ng ating isip, puso at kaluluwa, ialay natin sa Diyos ang lahat nating personal na pasasalamat, intensyon, mga panalangin, lalong-lalo na rin po lahat ng mga naka-online ngayon sa ating pagdiriwang. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kahinaan sa panahon na hindi natin na-recognize na tayo ay blessed ng Diyos nitong 2024 upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na misa. Sabay-sabay po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, butong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan, sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagaling
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong anak, binigyan mo ng saligan ang simula at hantungan ng aming pagsamba sa iyong kadakilaan. Pagkalooban mo kami ng pakikihati sa pamana ng iyong anak na kinasasaligan ng aming kaligtasan, sapagkat siya'y ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkakaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang magmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay banggitin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy pupurihin pagkat siya ay daratal. Paparito sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Siya nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya ay nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya ay puspos na ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumarating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Maligayang Pasko Dahil din po. tayo po ay nasa 7 araw ng Oktaba, meaning octave, napaloob pa sa Pasko. Kamusta po kayong lahat? Pwede po bang sabihin sa iyong katabi, kamusta po? Maligayang Pasko po. Namamasko po. Parang pag mag-New Year niya, yung mga mukha nyo parang hindi New Year, no? Sige lang, hamon. Alam ba ninyo, mga kapatid, yung kantang Feliz Navidad? Pasko naman ngayon, ano? Pwede ba nating kantahin yon sa ating Panginoon, mahal na Ina at Padre Pio at sa bawat isa? Pwede ba yon? Parang galit eh. Pwede ba tayong tumayo lahat? Tumayo nga tayo lahat
Kasi parang ang baba ng energy natin eh, no? Siguro pagod tayo, no? So kantahin natin ang Feliz Navidad sa part na I wanna wish you a Merry Christmas. Harap naman tayo sa ating katabi din, sabihin natin, I wanna wish you a with a smile ha, hindi yung no, mag-asawa, ay wag muna mag-away, sa loob tayo ng dambana. No? I-ano nyo muna kahit frank lang ba, kahit fake lang. Ano? Hindi, love pa rin yun sa isa. Sige, kantahin natin 2 beses. Feliz Navidad. Saglit. Para may Russia, may Africa, no? Sabay-sabay. Di ba nag-smile na tayo, no? Sige, ready? 1, 2, 3, go. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. One more. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Tingnan katabi. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Palakpakan natin ang Panginoon. Umupo na po tayong lahat. This is the joy that Pope Francis is reminding us always, Catholic faithful. Yung kasiyahan na sa ating puso. No? May kumakanta kanila. Share your wish to one another. May isa naman. Relax. Baby, kalma. Mga kapatid, tamang-tama ang ating pagdiriwang ngayon. Dahil tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon ng kanyang nag-uumapaw na pag-ibig at biyaya. At itong 2024, alam natin na may kanya-kanyang kasaysayan, no? Kanya-kanyang kwento ang ating buhay. Marahil yung iba ay masaya, marahil yung iba ay masaya-saya kunti, may iba naman masaya lang, may iba naman ay medyo hindi masaya, at yung iba talaga ay di masaya. Pero tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos na siya ay naging tapat at hindi naging madamot sa atin nitong 2024. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, bless ka pa rin ng Diyos. Sige nga. O yung isa talaga, sabi niya, mag-asawa, sige, bless ka dyan. Ay, naku mga kapatid, sa ating pananampalataya. Kaya napaganda po na ang ating pagbasa ngayon galing sa sulat ni San Juan at ang Ebanghelyo ay naghahamon sa atin ng 4 na puntos. Ang 4 na letter K. Una, nagawa na natin. Ipinaramdam na natin sa Diyos at sa kanyang sambayanan at sa bawat isa ang kasiyahan. The joy of the gospel. Brothers and sisters, life is so short here in Philippines, here in Batangas. But the Lord is inviting us na palabasin niyang kasiyahan sa iyong isip at puso. Because the joy is there embedded in the very core of your soul. Nasa puso mo yan eh. Hindi mo yan pwedeng itago. Pag tinago mo yan at hindi mo inilabas, masisiraan ka ng ulo. Mabubuang ka. You cannot contain the Holy Spirit in your soul. Kaya yung mga taong galit at mga taong ayaw ngumiti, yung mga taong parang tinakluban ng langit ang kanilang buhay, it is your personal decision
to be like that. Sana, ang panalangin, wag mo namang idamay yung iba kung may galit ka sa iyong sarili. You see? The call of our baptism, binyag, is to show to the world the face, the joyful heart of Jesus. Paano mo yun ipapakita? Kung palagi mo lang nakikita yung mali. Paano mo yan ipapakita pag gising mo na ikaw ay parang sinumpa? There is no such thing at sumpa. Because there is always overflowing protection and love of God in your heart. Bakit ayaw mong lumigaya? Come on. 2024 matapos na. Hopefully, you'll start tomorrow, the first day of 2025, with overflowing joy in your mind, heart, and soul. Kasi pag sinimulan mo yan ng masaya, joyful, the rest of 2025 is joyful for you. But when you start it with a different emotions, and emotions that coming from the Lord, the whole 2025 is difficult for you. So it's up to you. Ikaw ang mamili. Gusto mo bang maging masaya? Sabihin mo sa iyong katabi, gusto mo bang maging masaya? Simulan mo sa iyong sarili. The second letter K, we are being reminded by our gospel today. Yung tinatawag na katapangan. The boldness of our soul. Hindi ito katapangan na parang ipakita na, "Hoy, I'm macho." No? Malalaki. Father, nagbigay ako ng retreat sa mga kabataan, mga lalaki. How are you going to show to the people that you are matapang, katapangan? Father, papakita ko sa aking muscles. Hindi sa aking pananalita. At hindi dapat ako umiyak, Father. Why did you say that? Because that is the training of my father. Ano bang father mo? Sa Navy. Sa bahay, salute. Kaya sa school, kailangan salutan din ako. Kapatid, hindi yan tunay na katapangan. Ang katapangan ay yung matuto kang sumaludong may kababaang loob sa Diyos. This katapangan, mga kapatid, the boldness is also connected to our mission call. Matapang nawa tayo na yumakap sa ating bokasyon. Di po ba? Bokasyon, vocation. Vocation came from the Latin word vocare, to call. The Lord is calling you to this beautiful vocation. So stand it, embrace it. Maging matapang ka. Hindi para manakit sa iba. Maging matapang ka para harapin mo ang iyong vocation call. What are the 3 types of vocation, sister? Vocation to married life. Not all people are given this unique gift in the sacrament of marriage. You are a Catholic, but you are living without the grace of God, not judgment. Father, kasal po kami kay Mayor. I don't disregard the authority. Bakit mo ipi-place ang iyong trusts and both your love, the consummation of your marriage to a authority like mayor, like judge? Why not? You love one another and then place your love in the sacrament, in the altar of God. That is the challenge sa mag-asawa. Opo. Because you have your own reasons, but logically, parang ang hirap nun intindihin na hindi mo piniplace ang iyong pag-ibig kayong mag-asawa sa ating Panginoon. So, the married life,
Mahirap. Sino ba dito ang kasal na? Pakitaas sa kamay, may asawa. Wala. Ayaw nyo na i-recognize. Mahirap, hindi maging madali yun. Pero remember always that kayo ay pinagtagpo ng Diyos dahil sa misyon, no? Na maging isa ang inyong pamilya. Po, iba-ibang mga panawagan. And of course, vocation to the religious life. Kagaya ni sister, kaming mga religious, redemptorists, diocesan. We are called by the Lord. Hindi lahat gustong magpari, magmadre. Pero kagaya ninyo, mga laiko, tinawag din para ibigay ang nag-uumapaw na katubusan ni Kristo. And then the third vocation is the single blessedness. Hindi ibig sabihin na hindi sila walang asawa, hindi sila kaibig-ibig. No. Itinakda sila ng Diyos na maging ganun. Dahil ang Diyos at ang mahal na ina ang magmamahal sa kanila forever. You see? So the invitation of our readings today is to be bold enough. Katapatan. Hindi para ikaw ay manakit at masaktan mo ang iyong asawa at ang iyong kapwa. Hindi yon. The boldness, the braveness that Jesus is calling you here today is to fire up your hearts. Katoliko, pag tinitingnan mo, parang Paskong Pasko, yung mukha parang funeral mass. Hindi. When you close your eyes and feel the Holy Spirit in your heart, you will fire up. You're like a burning bush. The experience of Moses in the holy place. We are all burning bush. Paano yun tayo nag-aapoy? Hindi natin nire-recognize na we are called by the Lord in a very beautiful and unique vocation. Di ba? To challenge this coming 2025. And the most difficult of all din na letter K and pangatlo ay manatili sa kalinisan. The purity of heart. Hirap ito eh. Kasi our world is so wounded. And the world will going to teach us a different way of loving. And the world will going to hurt us. Saktan tayo. And then the devil will offer us a different purity. Purity of the flesh. Ito ang bagsak natin lahat-lahat. Kasama ako minsan. Kaya nga, in this coming New Year, ano ba ang gagawin ko para manatiling malinis, may kalinisan sa isip at puso at kaluluwa? That is the invitation of the Lord for me to be steadfast in my journey, in my process of purifying my soul. Because that is the very mission that the Lord is intending to us. But sad to say, along the way, we disregard this call because we are so lured, no? Na-tempt tayo ng mundo at ng mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. But again and again, in spite of the difficulties and struggles and temptations and facing death this last 2024, when we close our eyes, the overflowing mercy and grace of God ay laging nandyan. Hindi naman niya tayo bibigyan ng problema na hindi niya natin kaya. Hindi niya tayo pababayaan. Pababayaan ba ng nanay, tatay ang kanyang anak? Marahil, as a human person, we disregard our own family. But in the very eyes and heart of Jesus, hindi yun pwede. He even offered His whole life on the cross. He bowed down, soaked in blood, just to say to all of us who are gathered here today how much He loves us.
The theology of incarnation, according to St. Augustine, the Son of God became the Son of Man, so that the sons of men become the sons of God. Ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao. Parang mga anak ng tao ay maging anak ng Diyos. You could imagine that kind of honor to us. Kaso, mahal mo ba ang Diyos? Naniniwala ka ba sa Kanya? Mayroon nga nagkumpisal just to segue. Father, nakapatay ako, Mother. Naku, Panginoong Jesucristo, sa lahat ng kasalanan, bakit mo yan ginawa? Ano bang nangyari? Father, kasi pinipilit na ako Bakit gano'n? Pinipilit na talaga ako, Father. Kaya nasaksak ko siya sa liig. Bakit? Ano bang sinasabi? Pinipilit na akong naniniwala siya kay Kristo. Ikaw, Father, naniniwala ka ba kay Kristo? Sino yon? So my brothers and sisters, the katapatan, kalinisan, will lead us to say to the Lord and to one another, my Lord and my God. Could we repeat that beautiful praise? My Lord and my God. 1, 2, 3, go. My Lord and my God. Wala akong kausap Ulit. Dito lang masisave Dito. You see? The challenge. And the last one is katapatan. Faithfulness. Remember, bago pa tayo maging tapat sa Diyos, tapat siya sa atin. At kahit ano pang ginawa nating kasalanan, even the world will going to judge us that we are the inhumane, we are sinful, we deserve to die. Even the world will going to reject us. The Lord is always saying, you are mine. Anak kita Walang pwedeng kumuha sa'yo sa pag-ibig ko. Sana anak, sana mga anak, paglaban mo naman ako. Kahit kunti lang. Manindigan ka naman. Na ipakita mo kung gaano mo ako kamahal. Kasi binigay ko na lahat sa iyo Minahal kita. Sinubaybayan kita. At kahit paulit-ulit ko pang ibigay ang aking buong pagka-Diyos sa krus, gagawin ko yun, makuha lang kita. Ganon kita kamahal, anak. Sana, bago man lang matapos bago mo man lang ipikit ang iyong mata, at i-inhale yung last breath mo, sabi mo, Panginoon, sorry. Panginoon, salamat. Panginoon, love kita. I love you. Mwah, chup-chup. Kaya sa New Year na ito, mag-iingat tayo. And please, my invitation to all who are gathered here today and through online, please, this coming New Year, bago man lang lumipas at magpaputok tayo ng kwitis o ano man yan, we gather all our family and we kneel down in our sacred altar and we pray, invoking the heart of Mary in the rosary. Nanay, tatay, huwag niyo muna unahin yung spaghetti at saka yung practice na, ano ba yun, kanta? Ice cream yummy. Ice cream juice. Ano ba yun? Huwag niyo munang unahin. Mga anak, all our clan, kneel down before the holy altar of the Lord. Let us pray, invoking the heart of Mary. Tayo ay gabayan pa niya. Pinapasalamatan natin ng 2024 at gabayan pa tayo sa 2025. Na po? And then, sa mga naririto ngayon at online, bago man lang lumipas ang year na ito, 3 words sana ang bigay natin at sabihin sa ating pamilya at kung kanino man, di man tayo perfect na po. First is, sorry po Second, salamat po At ang third na challenge na medyo mahirap, I love you na, mwah, chup-chup. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sangsangon, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawain, Ama ng lahat. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong ang aming maihain ng aming mga alay ay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang. Ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging bahayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinagpisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalan kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kainin.
Ito ang aking katawan na inihahandog para sa lahat. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na ibinubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kahisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Garzira na aming Obispo, ang tanang kaparian, brother, madre, mga banal na laiko na tinawag mo ngayon dito sa iyong dambana. Sa katahimikan po, ialay din natin ang misang ito sa iba nating pamilya, kilala, kaibigan, mga nakasama na namatay na. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mong manging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kasama ang kanyang banal na esposo na si San Jose, ang lahat ng mga apostoles, lahat ng mga banal, Santo Padre Pio, Redentoristang Banal, Alfonsus, Gerard, Clemente, John Neumann, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin na nakakagaling na utos ng ating Panginoon, lakas loob nating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan
para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostoles, ang kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo Sa rin. diwa ng Pasko, magbigayan tayo ng tanda ng pag-ibig at kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ang pakikinabang sa katawan at dugo mo, Panginoong Jesucristo, ay wag nawang magdulot ng paghukom at parusa sa kasalanan namin. Alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig, naway aming matanggap ang pagkupkup mo sa amin at kaloob mong lunas. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ngayon na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo ay magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa bayan ng Bethlehem, isang gabing kay dilim, sa langit sumilay ang isang bituin, liwanag nito'y kay bigay ng tanglaw sa bawat nilalang. Ang anak ng Diyos ay sumilang doon sa bayan ng Bethlehem. May isang talang nagniningning.
higit sa liwanag ng mga bituin, sa langit ay mapapansin. O bituin natatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo'y iyong inihahayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, sa pagdating ni Kristo Jesus. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Doon sa bayan ng Bethlehem, isang sanggol ang dumating, higit sa liwanag ng mga bituin, sa langit ay mapapansin. O bituin natatangi sa iyong liwanag, pagsilang ni Kristo'y iyong inihayag. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, sa pagdating ni Kristo Jesus. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang sa pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangi, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa diwa ng kagalakan ngayong darating na bagong taon, makikita niyo po sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Sama-sama po tayong magdasal at magnilay sa dakilang pagsilang ng ating manunubos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bagong final na pagbabasbas, salamat po sa lahat ng nag-serve, pati bang ministriya dito sa ating dambana, nakiisa sa misa, at sa mga naka-online, maraming salamat po. So yung 4 na letter key po, tandaan po natin, kasiyahan, the joy, ang katapangan, the braveness, kalinisan, purity, and katapatan, faithfulness to the Lord. Siyempre, samahan din natin bago mag-end yung New Year ng 3 words, sorry na, salamat na, and love you, mama, chup-chup. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At basbasan kayo ng mapagmahal na Panginoon ng buo niyong pamilya, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, hindi po rito natatapos ang misa. Pagpapatuloy natin ito sa pagiyakap natin bilang mga misyonero at misyonera ng pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mamagsiyawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may 3 haring nagsidala, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay.